Okay, sa video na to, pag-uusapan natin yung new look New York Knicks. Kasi parang napansin ko wala masyado nagko-cover ng team na to. And diba, sino pa ba ibang gagawa? And I think deserve nilang makover kasi since the trade deadline, parang sobrang underrated ng moves nila. And parang mas naging solido yung team nila in a way na mas may tiwala ako sa kanilang mag-compete sa playoffs. So basically, ang ginawa lang naman ng New York Knicks is kinonsolidate nila yung roster nila. They knew Brunson was their star. Tapos si Randle yung secondary scorer na pwedeng bigyan ng high post opportunities kapag nai-stall yung Brunson ball or yung mga pick and roll. And that's a nice combination kasi meron kang isa na ball handler na kagaya ni Jalen Brunson, and on the other hand, meron kang Julius Randle na hindi pinakamagandang panoorin, let's be honest, pero kaya niyang ilagay yung bola sa basket. Whether from the outside or from the mid-range, diba, isa yun sa mga sweet spots ni Julius Randle, or sa loob, kaya makipagbulihan sa loob. Kumbaga, mas may tiwala ako na na-consolidate yung bola sa kamay ni Brunson and ni Julius Randle. Kasi si RJ Barrett, he needed the ball to be effective. Pero kahit naman hawak niya yung bola, it wasn't the greatest in terms of scoring and finishing at the basket. Tapos si Immanuel Quickley, even though diba isa sa mga rising stars point guard, he still needed the ball to be effective. And kahit na gawin siya parang yung lumang Tyrese Maxey na off-ball, sumasalo sa closeout, hindi pa rin siya, kumbaga, hindi yun yung kailangan ni Jalen Brunson para maging effective sila sa team. And ang mga naging kapalit, di ba, sila Alec Burks, Bogdanovic, and Anunoby. Actually, yung wings ngayon ng New York Knicks, grabe, 3-and-D halos lahat. And hindi lang basta 3-and-D, highlighted dito yung 3. Naka-bold yung font na 3. Anyway, si Donte DiVincenzo, 41.7% sa 3 points as of recording this. Si Bogdanovic, 41.5% sa 3 points. Alec Burks, 40.1% sa 3 points. And si Anunoby, 37.4%, which is not bad. Around average yan. So, si Brunson, pag pinalibutan mo ng shooters kagaya nila, diba, mas nai-stretch yung defense. And si Brunson naman kasi most of the time, may advantage yan against his defender eh. Unless, diba, mga Jonathan Isaac, Kawhi, ganun. Pero yung lack of hand-checking rules sa NBA in general, most of the time, kaya mag-blow by ni Brunson against his defenders. And ang ginagawa ngayon ng Knicks, mas pinapalaki nila yung gap sa loob ng court na pwedeng atakihin ni Brunson. Parang puzzle yan eh. Makikita nyo rito, okay? Brunson tsaka Bogdanovic na empty side pick and roll or pick and pop or ball screen. So ngayon, pag si Bogdanovic, even na-slip niya to at pumunta siya rito sa corner and si Brunson na mataka sa gitna, ang laking space nito na nandito. Ang laking gap nito. And you have Precious Achiuwa here who can kind of shoot from the outside pero gusto mo yan na nandito sa ilalim sa dunker spot para mahila yung help defender papunta sa kanya and hindi papunta kay Brunson. So kung makikita natin dito anong ginawa ng Knicks, nag-set si Bogdanovic ng screen, nag-switch yung OB top-in, which is an advantage para kay Brunson. Kaya niya atakihin yan. Kung makikita natin si Precious Achiuwa, pumwesto dito. Okay? DiVincenzo, bagaya nga ng sabi natin, 41% sa 3 points. Tapos si Josh Hart, which is okay lang, below average, pero kayang shoot. And ang mahalaga kay Josh Hart, magaling siyang kumat. Okay? So you have 3 shooters all over the court. Tapos meron kang Precious Achiuwa na nakaabang sa dunker spot, hinihili si Miles Turner. So ngayon, ang tinatawag na gaps dito, ito. Gap between Toppin and Nesmith. Then gap between Toppin and Nembhard. Okay, so si Jalen Brunson, may choice siya ngayon. Saan siya pupunta? So ginawa ni Brunson, nag-drive siya dito sa gap na to. So ngayon, napwersa ngayon si Turner na mag-help, leaving Achiuwa wide open. And si Haliburton, napwersa siyang kunin, 2 players. And si Nesmith, hindi yan makakapag-help sa one pass away na strong side. Kasi Bogdanovic, di ba, 41.5% sa 3 points. Hindi mo pwedeng iwan yan. Si Precious Achiuwa nasa ilalim sa dunker spot. So, ready sumulo ng drop pass. So, makita natin, okay, 2 nagpunta kay Jalen Brunson. May extra pass pa nga siya kay Achiuwa pero nakapag-draw siya ng foul. So, dito sa clip na to, Cody Martin, Jalen Brunson. So, Cody Martin is a decent or above average defender. So, as much as possible, switchin mo rito si PJ Washington para may advantage si Brunson. So, ang ginawa ng Knicks, nag-guard to guard ball screen sila, nag-switch si PJ Washington. So, ang choice ngayon ni Brunson, either da-drive siya dito, magre-relocate si Josh Hart dito. So, yun muna yung dapat sinabi ko doon. Or, pupunta siya dito sa kabila. So, pag pumunta siya dito sa gitna, mangyayari dyan, magtatag or mag-help sa nail si Brandon Miller, leaving DiVincenzo open. Okay?
Si Hartenstein pupunta yan sa dunker spot or magpa-flash kung saan man. And then may extra pass kay Josh Hart dito. Or kapag dito naman dumrive sa gap na to, si Jalen Brunson sa gap between Bridges and Washington, meron siyang kick out kay Achua. Or kapag si Miles Bridges nag-commit, may backdoor dito si Achua. So tignan natin anong pipiliin ni Brunson. Isa-size up niya si PJ Washington. Okay? Nakita niya yung paa ni Washington dito, out of balance. And inatake mo yung bleeding foot. Now, ngayon, paint touch Brunson, Nick Richards nag-help. So si Cody Martin rather, kaya ini-split niya ngayon si Hartenstein and si Josh Hart. NBA defenses, okay sa kanila yan. Yan talaga yung depensa nila and masaya sila na ganyan. So kung si Hartenstein tumayo lang dito sa wing na to, mai-intercept ni Cody Martin yung pasa dito. Kasi nakaabang siya sa dalawang player and pangit yung spacing ng Knicks, 3 players sa isang side. Hindi magandang spacing yan. Pero ang galing ng ginawa dito ni Hartenstein, instead na tumambay siya, kumat siya to the middle. So ngayon si Cody Martin, napwersa siya na saluhin. And merong Josh Hart dito ngayon sa weak side corner. So ngayon, mas pinili ni Jalen Brunson na tumira instead na i-kick out. Pero available yun. Yun yung mga options na tinitignan natin kapag nagda-drive tayo sa paint. Pero again, Jalen Brunson, diba? Paint touch master, miscore sa floater. Ngayon dito, same matchup, Cody Martin, Jalen Brunson. This time nakapag-blow by si Jalen Brunson. Same defense, okay? Mag-help si Nick Richards. Okay, isplitin ni Brandon Miller yung weak side. So, tingnan natin ang gagawin ni Jalen Brunson. Nag-hop step siya, floater. Okay, late yung help kasi may Achua sa drop pass. And hindi kagad nakapunta si Nick Richards on time. Dito, Jamal Murray versus Brunson. Okay, same gap ng inatake. Wala talagang help dito. Hindi talaga pinapayagan yung ganyang help. One pass away. May kita natin si Jokic, come over. Meron kang Jericho Sims dito, nag-hover sa gitna ng court. Okay? Jalen Brunson uses his body, 2 points. So kung si Jericho Sims, sabihin natin kuwari, nasa corner. Okay? Isipin mo ito nandito. And si Dante nandito. It would be easier for the defense to cover that. Kasi yung depensa, kagaya ng sabi ko kanina sa NBA, nakadesign yun na ganun eh. Kung ito yung opensa, kulay pink. Okay? And yung depensa, kulay blue. Willing sila na split tong gap na to and magpadala ng help defense sa may hawak ng bola. Kasi yun yung may hawak ng bola eh. Pero napansin ko, ang ginagawa ng Knicks, yung non-shooting big nila, lagi nilang pinapatambay dito sa gitna. Kasi napupunta yung attention ng depensa and hindi pwedeng iwan kasi ang daling basket niyan para sa NBA player. Isang one-hander lang yan. So yung ganong klaseng space or yung ganong klaseng commitment from the defense, enough na yun eh. Para sa Knicks and Brunson na umatake to the basket and maunahan yung help defense. Rather than putting players or big men sa weak side corner. Again dito, okay, na-blow by yan ni Brunson. Ngayon, ito yung mortal sin ng defense. Nag-help si Max Christie. 1 pass away. Easiest pass or easiest basket, easiest read pwede mong gawin as a player. 1 pass away kapag nag-help.